Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo, wala pa din akong boses at mataas pa din po ang aking lagnat. Pero bumangon lang po ako para bigyan kayo ng first reading of the day today. Pero pagpasensyahan niyo po talaga ang boses ko at talagang wala po talaga akong boses. Okay? Pasensya na po sa mga na-cancel na reading today. Hindi ko po talaga kaya, no? Ang kaya ko lang po gawin ay ang kaya ko lang po talaga ngayon ay mag-general reading. Hindi ko po kaya yung oras-oras ngayon dahil kailangan ko din po ng pahinga, kaya babawi na lang po ako sa ating mga na-cancel ngayong araw na ito. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Alam ko po kasi na hinihintay niyo po ang reading ko at hindi po kumpleto ang araw niyo kung wala akong reading, kaya ako po ay bumangon para kayo po ay bigyan ng first reading of the day. Mag-ingat po kayo sa panahon natin, kasi ang panahon po talaga natin ngayon ay masasabi ko po talagang kakaiba, init-lamig, kaya nagkakasakit po ang mga tao. Kami po sa bahay ay halawa-hawa rin po. Huwag niyo po i-skip to dahil kinukuha ko po ang energy ng mga taong nagbabasa sa akin. Nanonood sa akin, sorry. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Sorry po. Sorry po. Pasensyahan nyo lang po yung ubo ko, ha? Okay, tingnan na po natin ano makikita natin ngayon. Search for truth. Alam po niya kung ano ang totoong nangyari sa inyo. Alam niya po kung ano yung totoong nangyari sa inyo. Alam niya po ang kasalanan niya sa inyo. Alam po niya na alam mo rin ang mga nangyaring katotohanan. Kaya wala po talaga itong mukhang maihaharap sa iyo. No? Kaya ang ginagawa na lang po ng taong to is nagpe-pretend na lang po siya na siya ay okay. Para po, alam mo yun, tigasan na lang po ng muka. No? Kasi sa totoo lang po, alam niya po na alam mo kung gaano kalalim ang mga pagsisinungaling niya sa iyo, ang paggawa niya sa iyo ng hindi tama at ikaw pa yung sinisi niya. So, ang taong ito po talaga ay walang mukhang maihaharap sa iyo at idadaan niya na lang po sa pagpapretend na siya ay okay. Wait. Gawin natin title yan. Ano yung sinabi ko? Teka, walang
Walang mukhang maihaharap siya sa'yo. Walang mukhang maihaharap sa'yo. Wala siyang sa'yo. Kaya ano mo yan, dadaanin na lang po niya sa kapal ng mukha na kunwari okay lang siya, kunwari he is happy, kunwari he is totally fine, pero sa totoo lang po, siya po ay walang mukhang maiharap sa iyo. Alam niya po ang mga sinakripisyo mo sa kanya, alam niya po na alam mo ang katotohanan, at alam niya rin po na hindi siya naging honest sa iyo from the very start. Na nagloko na po siya talaga. Meron po siyang difficult decision na hindi niya po masabi sa iyo lahat. Wala nga po talaga siyang mukha ihaharap sa iyo. Kaya, imbis po mag-decision siyang isabihin sa iyo lahat, na alam naman na po niya, na alam mo na, no, hindi po niya gustong pag-usapan ito. At ang ginawa na lang po niya ay umiwas at ginosting ka po. Or hindi ka na lang po basta kinausap ng taong ito. Self-victimization, siya na po ang gumawa ng ikakasira nyo talagang dalawa, no? Siya na po talaga yung gumawa ng ikakasira nyo, at siya na rin po yung nag-trap sa sarili niya sa ganitong klaseng sitwasyon. Okay na po sana ang buhay niya, okay na po sana yung relationship niya, but bigla siyang nawalan ng spark, no? Nawalan siya ng spark, nawalan siya ng kilig factor. Sorry po. Lalo po siyang nagka-leche-leche, sa totoo lang. No, and alam niya din po yun. Alam niya din po na lalo siyang nagka-leche-leche, at alam niya rin po lahat ay hindi tama. There's home conflict and lack of support. Sa totoo lang po, ang person na ito ngayon ay masasabi kong hinahanap-hanap po niya ang pagsusuporta mo sa kanya, o yung meron siya laging kaagapay, meron lagi siyang kakampi, no? Lagi siyang may nakasuporta sa tabi niya. Yun po talaga ang namimiss niya sa iyo, to be honest with you. Gusto rin po niyang mag-reach out, gusto rin po niya sanang kausapin ka, pero wala po talaga siyang mukhang ihaharap sa iyo, no? After all, bigla na lang siyang nawalang parang bula, or ikaw pa po yung pinasama niya sa tao, binaliktad niya to justify yung mga ginawa niya. So, talagang wala po itong maihaharap sa iyo, no? Hindi po nito kakayanin na humarap at pag-usapan niyo, no? Magagalit-galitan na lang po ito at rudeness ng ugali, no? Para hindi na lang po pag-usapan. Maninindak siya, kumbaga. Maninindak na lang po ang person na to para hindi ka po maunang manindak. Parang ganun yung nakikita ko. New feelings, bigla niya pong na-realize kung ano po ang ginawa niya sa'yo. Somehow bigla po siyang nasaktan ngayon, ano? Bigla po siyang na-hurt ngayon, and to be honest with you, hindi niya po alam ang gagawin niya. Gusto niya po ibalik yung control niya sa'yo, gusto niya po ibalik yung control sa relationship niyo, pero hindi niya po magawang ibalik yung control sa'yo. Kasi po, parang feeling niya po, nakaka-adjust ka na, hindi niya nga po alam kung meron ka na raw iba, no? Pero hindi po kakayanin ng person na ito kung ikaw daw po ay mapupunta sa iba. There's weakness in manipulation. Sa totoo lang po, minamanipulate na lang po niya yung sarili niya. Hindi po ikaw, yung sarili niya. Why? Because
Gusto niya pong maramdaman na okay lang siya, na hindi siya nagsisisi sa mga ginawa niya sa'yo. Ang niyayabangan ka pa po niya, niyayabangan niya po lahat, pero sa totoo lang po, he is just manipulating his own self, no, para makasurvive po sa araw-araw at hindi niya maramdaman yung guilt. O pinapalabas na lang niya na galit siya sa'yo, no, parang pinapalabas na lang niya yung mga bagay na kagalit-galit sa'yo, no, parang iniisip na lang niya lahat ng mga pwedeng ika-turn off sa'yo para po makalayo na siya dito, sa totoo lang. Ayan, no, anger and argument, iniisip na lang po niya lahat po ng mga hindi magagandang bagay na nangyari sa inyo na nag-lead sa away, no, pero bukod po dyan, kahit ginaganyan niya po yung sarili niya, mas pumapasok pa din po sa kanya lahat ng magandang bagay na nagawa mo sa kanya. Lahat po ng bagay na pagbibihis mo sa kanya, pag-aasikaso mo sa kanya, pag-aayos mo sa kanya, mas naiisip niya po ito. Ayan, o, iniisip niya po lahat ng bagay, sinuportahan mo siya. Even some financial needs niya, mga problema niya ngayon, wala po siyang, alam niya po na hindi tama yung ginawa niya at hindi tama yung choice niya, and now he is so confused. Sorry po, confused po siya sa mga oras na ito. No direction, very unpredictable. Yan po ang buhay na nag-iintay sa kanya, no? Wala po kasiguraduhan ang mga buhay na papasukin niya o pinapasok niya sa ngayon. As a matter of fact po, nag-go with the flow lang po siya kasi sa totoo lang, hindi niya po alam saan papunta ang buhay niya ngayon. Ano? Walang direksyon, unpredictable po ang mangyayari sa kanya. Hindi niya raw po alam kung saan siya magsisimula para maging maayos ulit ang buhay niya. Well, ako po, ang suggestion ko sa kanya, unsolicited advice is, ayusin niya muna po yung gusot na nagawa niya sa'yo para wala po siyang dalahin, no? Wala po siyang dalahin. Ayan, no? Wala sana siyang dalahin. Siya po ang nag-lead ng separation, family problems, or sa relationship niyo na hiwalayan. Kaya panay-delayed po ang success sa kanya, no? Mabilis po bumalik ang karma sa taong to, no? Kaya nararamdaman niya po yung lungkot, nararamdaman niya po yung sadness, deep sadness. Sorry po. Nararamdaman niya po ngayon, no? Kaya gusto niya po ng bagong direksyon sa buhay niya, kung saan po siya pupunta, kung ano po ang mangyayari sa kanya. Kaya sana po, sabi niya, ma-clear na po yung isipan niya. Curious po siya ngayon, na may mental telepathy ka po niya, iniisip ka po nito, kaya kung naaaligag ka man po, ay talagang iniisip ka po ng person mo. Alam niya po na sa hiwalayan ang nangyari ng lahat, no? Siya ang nagdesisyon nito, pero hindi niya po sinasadya. Hindi niya po kakayanin pag natanggap mo na wala siya sa buhay mo, at patuloy pong maging maganda ang buhay mo nang wala na siya. Hindi niya po kakayanin pag ikaw naman yung nakasurvive na. Okay, so that is your first reading of the day today. Walang mukhang maihaharap siya sa'yo, kaya magpre-pretend na lang siya na okay siya. Yan, that is for our first reading for today. I hope naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like para gumaling po ako at lalo lumakas ang loob ko. At comment down below para po matuwa rin ako na nababasa ko yung mga messages nyo at kung ano man po ang message nyo at comments nyo. Okay? If you like to give me a super thanks for this video, I would really be grateful and love that from the bottom of my heart. And sa lahat po sa inyo na gustong malaman if this energy is for you,
you can message me at Lady Lee Elena. That's my only official and legit FB account. Diyan nyo lang po ako pwedeng makontak. At kung gusto nyo pong magpabook ng personal reading, nasa dulo po yan ng ating video. Okay? And sa aking mga ever solid and loyalista Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Kakita nyo naman po ang commitment ko sa inyo. Diba? Mahal na mahal ko po kayong lahat. And lagi nyo po tatandaan na life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will try to be back today for your second reading. Pipilitin ko pong magbigay ng second reading of the day today. Maraming salamat po and God bless you all. I love you all and I will all see you again later. Bye po!